Yung sinasabi nila na late po ako, actually hindi po ako late. Pero nung nandoon na po ako sa room, 'di ba po bago ka pumasok sa room ay dadaan ka muna sa inspection. So pagdaan ko dun sa inspection, hindi naman nila ako sinita doon. Kaya dire-diretso na ako doon sa room. Viral sa social media ang kwento ng isang guro na kukuha sana ng licensure examination for teachers ulit. Base sa salaysay na Racia Esmael Baghuas sa video, hindi umano siya pinayagang makapasok sa exam venue sa Coronadal City dahil sa 4 na minutong pagka-late. Umani ng samut-saring reaksyon sa internet ang viral video niya at magkakahalong opinyon mula sa mga netizen. Ayon kay Racia, hindi naman talaga siya na late. Katunayan dumaan pa siya sa required inspection pero hindi siya sinita bago pa hintulutang pumasok. Ngunit mag-uumpisa na sana ang pagsusulit ng sabihan siya na hindi bibigyan ng exam papers, bunsod na hindi updated na mga dokumento. Tapos sinabi nung proctor sa akin na ma'am kailangan yung nawa ninyo ay yung updated. Ang nadala ko kasi is yung appointment lang, ma'am. Appointment yung nadala ko. So, pinahintulutan niya ako na lumabas saglit. Tapos, pagkatapos ko po, ma'am, nagdiretso na ako doon sa gate. Pero, close yung gate. Tapos, sinabi ko doon sa nagbabantay ng gate na may pahintulot naman yung paglabas ko kanina. Kasi, pinayagan din naman niya akong lumabas. So, yun na nga, sabi niya, late na daw ako kasi 8 na, 8:04 na. So, habang nag-uusap-usap po sila, magtatanong-tanong, siyempre, pumapatak po yung oras, di ba? Pumapatak yung oras. So, umabot na siya ng hanggang 10 minutes na, ay hindi pa rin ako nakakapasok. Laking panghihinayang niya sa lumampas na pagkakataon dahil matagal niyang pinaghandaan nito at malaking halaga na rin ang nagastos niya. 4 hanggang 6 na oras ang kakailanganing ibiyahe ni Racia mula sa kanyang lugar sa Maguindanao papunta sa Coronadal sa South Cotabato. Kaya naman ganun na lang din ang kanyang pag-iyak nang hindi siya pagbigyan na humabol. Yung ginastos ko, yun po yung number 1 na naisip ko. Kasi nga, yung exam, andyan naman yan, pwede naman akong umulit ng umulit. Pero yung budget na ginamit ko is, pinag-ipunan talaga yun. Hindi po yung basta-basta na hindi po kami mayaman, hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Kaya po ako naging emotional ng ganun na lang kasi na nagpa-flashback lang sa akin yung mga pinagdaanan ko bago ko naipon yung pera na yon. At saka yung mga anak ko, iniwan ko, naghanap pa ako ng pwedeng mag-alaga, nagbayad pa ako para lang maalagaan yung anak ko ng 3 araw. Dagdag pa rito na hindi rin niya aniya inaasahan na magba-viral online ang kanyang video dahil bunsod ng malayo ang kanyang mga magulang. Ang tanging unang naisip na lamang aniya ay kuhanin ang kanyang cellphone para maglabas ng sama ng loob. Bukod dito, pakiusap din niya na sana'y maging mahinahon at payapa ang pakikipag-usap ng mga staff sa Professional Regulation Commission. Nga po, tao lang din po ako, nagkakamali din. At saka iwasan din po nila yung pagiging masungit kung sa oras na yon kasi yung ibang katulad ko ma'am, kung kapag may nakausap ako kung parang hindi maganda yung ano niya sa akin is mas lalo po akong natataranta. Mas maganda pa rin po na ang ipakita po natin na good vibes lang po always. Yun lang po. Samantala, kaugnay ito, hinihintay naman ng UNTV News ang kumpirmasyon ng Professional Regulation Commission o PRC para sa isang panayam upang makuha ang kanilang panig at magbigay ng paglilinaw at paalala kaugnay ng nasabing insidente. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.